Magandang araw sa inyong lahat. Pag-uusapan natin ngayon isang nakakagimbal na talaga naman pinag-uusapan ng buong Pilipinas na istorya. Isang istorya magpapaalala at magpapaalaala sa atin ng mga eksenang nakikita lamang natin sa mga teleserye. Para akong newscaster. At kinasasangkutan ito ng kontrobersyal na si Miss Kris Aquino at ang kanyang dating business partner or business manager or financial consultant na si Nico Falces. Kung walang lumabas na ganitong usapan, kung walang na-record na ganitong usapan, wala pa rin maniniwalang pwede talaga itong mangyari sa totoong buhay. Naging bulong-bulungan sa social media na si Kris Aquino yung babae. At ang kanyang katunggali sa aspetong legalidad na si Nico Falces, yung umiiyak na tunog babae din. Pero actually, siya yon. Nagulat nga rin ako because hindi ko kalain yun ng kanyang boses. Or maaaring dala lamang siguro ng kanyang labis na pighati kumbaga sa sitwasyong ganun. Hindi tayo husga. Hindi ako papanig sa isa man sa kanila because hindi natin alam ang buong istorya. Kahit na umamin pa si Kris Aquino na siya nga yung babae, mas lalo itong nagbigay ng interest sa balana o sa taong bayan na subaybayan ng istorya nila. Kung hanggang saan matatapos ito, kung saan hahantong ito. Of course, to be expected, maraming kumampi sa umiiyak na tinig at maraming galit na galit sa mukhang kontrabida. Yung sa tipong mapangabi, sa tipong nagmamaliit. Talagang maraming violent reaction ang ating makikita at mababasa. At dahil umamin nga si Kris Aquino na siya yun, so tumbukin na natin na maraming galit ngayon kay Kris Aquino. Muli nating panonoorin o pakikinggan ang telephone conversation na ito at pagkatapos, magbibigay tayo ng ating konting thoughts about it at hahayaan ko kayo na magbigay ng sarili niyong opinion. Ang pagbibigay ko sa inyo ng kalayaang ipahayag ang gusto niyong sabihin ay kinakailangang bigyan natin ng limitasyon. Magbigay tayo ng opinion na hindi hahantong sa pagbibigay ng mga maaanghang na salita na humuhusga sa kanila. Ang ating maririnig o makikita ay hindi batayan ng pagsuri o pagkilala sa kanilang buong pagkatao. Lahat ng tao ay nakakagawa ng mali at hindi yung isang mistake na yon sa ating pagiging tayo. Ang magdi-describe sa ating pagiging tayo. Ganun. One mistake does not define us. O kahit sa positibong aspeto. Ang isang tagumpay o isang bagay na magandang nagawa natin, hindi rin. Magpapakilala ng kung sino tayo sa kabuuan. So, hinay-hinay tayo ng ating mga pagbibigay ng mga malulupit at mga mapanghusgang mga salita at kaisipan. Okay? Okay. So, muli nating balikan ang telephone conversation na ito na talaga naman pwedeng ihanay sa mga malulupit na palabas sa pelikula at telebisyon sa kasalukuyang panahon. Let's go. Let's go. Okay, eto. You fucking asshole, Nico. No, wag ka nang bumalik sa Pilipinas. No, wag ka, papapatay ka ng pamilya ko. You know what's wrong with me? May lupus ako, Nico. Oh my God! Madam! That's why. Gusto mo bumalik sa Pilipinas? Dare to step in this country and you will be dead. Madam. No, Nico, you are making my son lose his mother any day. I do not have control of this disease and I am allergic to almost all the medication na kailangan. 6 months ago, Nico, I was okay. Pinalabas mo, umaarte ako pag naghihina ako. Madam, hindi po. Tumigil ka. I am telling you this. Step foot in the Philippines and you will be thrown into jail, Nico. You stole me from my sons. No. And, Nico, alam mo, I'm going to Singapore. Pag nakuha ko yung diagnosis, you know me. I will tell the Philippines what is wrong with me and the entire Philippines trust me. Gulat ako. Okay. So, di ba? Nakakagimbal, nakakagulantang.
this one, Nico Falces said, I refuse to be her victim. And then, itong isa, gwapong anak ng bilyonaryo sa Thailand daw ang dahilan ng panloloko kay Chris Aquino ni Nico Falces. And then Chris Aquino sends one message to Nico Falces. Nakalagay dito, tinuring ka naming parang pamilya. Yes, tinuring ka naming pamilya. And marami pang naglalabasan. So maaaring totoo na nakagawa si Nico Falces ng isang hindi magandang bagay sa aspetong pinansyal ni Chris Aquino dahil wala man tayong nakitang pagtanggi niya or iyak lang siya ng iyak. Pwede. Ibig sabihin pwede, wag natin paniwalaan. Pwede natin sabihin na baka nga ganun ang pamilyang Aquino na lagi nalang nagbabanta sa mga kalaban or talagang nakahandang magpapatay para sa kanilang ikagagaling or whatever, na pwede rin lang. Hindi rin tayo dapat na magpapaniwala agad-agad. Sinasabi ni Chris na parang nadala lamang siya ng kanyang matinding galit at pwede rin paniwalaan yun. Dahil minsan nakakapagsalita na tayo na ganyan, Luka! Sabi ko sa iyo! Pag nahuli-huli kita mo! Which is nagbabago din kapag nakalipas na ng konting oras yung galit natin. Pwede rin yun, diba? Pwede rin nating sabihin na supportahan natin itong si Falces. Dapat talagang ano yan, patahimikin yung mga ganyang masyadong matataray at masyadong malulupit. Pwede rin lang. Pero hindi natin dapat nasabihin gawin niya ito. Kasi hindi nga natin alam naman talaga yung tamang nangyari, mga pinagmulan nito. Although meron tayong idea na this is all about money. You know, money spent na hindi naman kanya or something to that effect. So lahat ay ano lang, ayon sa ating nakikita, ayon sa ating nababasa. Wala tayo ng mismong nag-away sila. Hindi natin nakikita yung mga pinag-usapan, mga papeles nila, yung friendship nila, yung turingang kapamilya, etc., etc., etc. Sa loob ng mahabang panahon, bago dumating sa puntong ito. That's why we really cannot judge them. We don't have to bash them. Kung maka-Chris man tayo, maka-Nico Falces, kung meron tayong papanigan. Wala tayong karapatang laitin ng kanilang pagkatao. Pero, malaya tayong mabigay ng opinion, kaya nasabi ko sa inyo. Basta wag lang tayong tutumbok dun sa talagang nagmumura na tayo or dinidegrade na natin yung kanilang katauhan ng super-duper, kumbaga. Masyado na natin niyuyurakan at niyayapakan ng kanilang buong pagkatao. Okay? So, what can you say about this? I-comment lang sa baba ang inyong mga kuro-kuro. Marami pong salamat. This is your friend Dermatology. And I hope na anumang negatibo o anumang positibong mga bagay ang ating napapanood o naririnig sa mga palabas sa television, pelikula o social media, lagi tayong huhugot dito. Hindi lamang ng kalaman, kundi ng lesson sa buhay. Oo naman, sa lahat ng bagay, maganda man o pangit, lagi meron tayong natututunan. Marami pong salamat sa inyong lahat at mabuhay ang Pilipino sa anumang panig ng mundo.